beloved Boss Mike Cervera. Na bilang Congress. Eto, mga kababayan, nagbitiw na ho bilang kongresista. Eto hong si Saldico, mga kababayan, ano? Nagbitiw na bilang kongresista si ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nagbigay siya ng kopya ng kanyang liham kay House Speaker Faustino D para nga iparating yung kanyang pagbibitiw bilang kinatawan at miyembro ng 20th Congress. Sa kanya naman post sa kanyang opisyal na Facebook page, ang kanyang sinabi ay mabigat man sa kanyang puso ay nagpaabot siya ng kanyang pagbibitiw bilang kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso at sa loob niya ng kanyang panunungkulan ay kailangang sinikap na maging mahusay at makapaglingkod sa kanyang mga kababayan, lalong-lalo na sa bahagi ng Bicol. Ang sinabi pa ni Congressman Ko, ang desisyong ito ay hindi naging madali, ngunit ito ay naging kanyang tinimbang ng mabuti para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at mga taong kanyang pinaglilingkuran. Matatandaan na ngayong September 29 yung ibinigay na ultimatum o deadline ni House Speaker D para kay Ko na umuwi dito sa Pilipinas. Ngayon, mga kababayan ko, paano pa natin malalaman ang katotohanan dito kay Saldico? Nauna na ho niyang sinabi, mga kababayan, na kapag ka siya'y pipilitin na umuwi, magre-resign na siya at hindi na raw siya babalik kailanman. So mga kababayan ko, kayo po, tanong ko, ano ang kinatatakot netong isang magnanakaw ding ito na si Saldico? Mga kababayan ko, kayo, tanong ko, naniniwala po ba kayo na itong si Saldico, mga kababayan ko, hindi nagnakaw ito, mga kababayan? Parang kapag kaganon, kung hindi natin paniniwalaan, tingin ko, mga kababayan, maliliwanag naman at matatalas pa mga isip natin, di ba? Oo, live tayo, hindi na tayo nagre-replay. Wala na kayong mapapanood na replay. Di po ba, mga kababayan ko? Yan, Priscilla Ramasamy, guilty ka, Saldico. Ayan na nga. Paano na ito? Magnanakaw yan. Di po ba, hindi tayo, mga kababayan, tulad ng utak ng mga DDS, kahit na sabihin na itong si Chis Escudero, Villanueva, Bongo, at si Jinggoy Estrada ay nagnakaw para sa kanila dahil kakampi nila, sasabihin nila, hindi nagnakaw. Hindi tayo ganon mag-isip. Baguhin natin yung ganong mga pananaw ng mga DDS. Hindi ganon ang mga maliliwanag ang isip. Tandaan po ninyo, sa panahon ngayon, hindi na po mahalaga kung ikaw maka-Marcos, maka-Duterte. Kung ikaw ay makadilawan, makapinklawan. Kung anumang partido na nandoon ka naniniwala. Ang mahalaga ngayon, mapanagot natin ang lahat ng mga magnanakaw kahit pa malapit na malapit kay Pangulong Bongbong. Kailangan panagutin kung mapapatunayan na nagkasala yan. Kailangan panagutin yung mga magnanakaw na lahat ng yan. Di po ba? Gusto natin ng pagbabago, di po ba? Bakit kailangan may reservation tayo? Bakit kailangan ihiwalay natin dahil malapit kay Pangulo? Pwede bang ganon? Dahil malapit kay Pangulong Bongbong na sinusuportahan natin. Dapat iligtas natin ganon. Paano masusolusyonan at masasawata ang lahat ng magnanakaw kung magtitira pa tayo ng isang magnanakaw? Kita nyo mga kababayan, lahat kailangan panagutin dito. Lahat ng mga nagnakaw, managot. Lahat ng magnakaw, dapat maparusahan para hindi na po kahit papano mabawasan man lang ni Pangulong Bongbong ang mga magnanakaw sa bayan na to. Ano po? Wala na Hindi talaga aasenso ang bayan hanggat ang mga namumuno, ang mga leader ay puro mga magnanakaw. Di po ba? Yan Kaya yung iba mga nagagalit, galit daw ako kay speaker. Hindi ako galit sa kanya. Ako ay galit at ayaw ko na may mga tao
na mga politiko na dapat nagsisilbi sa tao, ninanakawan pa nila yung taong bayan. Saan kayo nakakita ng ganon? Inupo natin para magsilbi. Ang kaso, umupo, nanalo, naipanalo, para nakawan tayo eh. Kayo po ba'y pumapayag ng ganon? Kukonsintihin ba natin kahit sino, kahit si Pangulong Bongbong? Ayan po mga kababayan ko. Kahit po si Pangulong Bongbong, lalabanan natin kung mapapatunayan na nagnanakaw, kaso nga wala eh. Si Pangulo ang nag-uumpisa. Si Pangulo pa ang siyang nanguna para ibulgar, isiwalat sa taong bayan ang ginagawa ng mga taong mga namumuno at nasa gobyerno. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, si Pangulong Bongbong dapat yan, mga kababayan ko, maging bayani sa panahong kasalukuyan eh. Di po ba? Oo. Kaya kung kayo nagmamahal kay Martin Romualdez, wala naman akong magagawa tulad ni Jojo Chavez. Di po ba? Pero eto mga kababayan ko, puntahan natin to si Saldico. Puntahan natin. Eto yung sinasabi mga kababayan na maaaring parehas ng opinyon ko, yung opinyon ng ibang mga nagpapanggap na maka-Pilipino sa kabilang kampo. Totoo naman na hindi ito makakakilos si Saldico kung wala mag-uutos na mas mataas sa kanya. Hindi po magagawa ni Saldico yung pong lahat ng yan kung wala pong instruction ng tukuyin nyo na. 'Di ba? Tinukoy naman na ni Chis Escudero. Hindi po kikilos ito kung walang instruction ni Romualdez, mga kababayan ko Hindi gagalaw yan. Kaya kung inyong maalala, noon pong ito natanggal sa kanyang napakahalagang hinahawakang posisyon. Diyan po sa Kongreso, nalungkot po si Martin. Nilalaban pa Nilalaban pa, kaya lang hindi na kinaya, mga kababayan ko. At doon na mga kababayan, bigla na lang hindi nakikita itong si Saldico. Yan, mga kababayan ko. Grabe, no? Ang korupsyon sa ating bayan ang talagang siyang nagpapahirap sa ating mga kababayan. Korupsyon. Na dapat sugpuin. Hindi po kakayanin ng Pangulo lang. Kung hindi, kailangan ng suporta ng mamamayan. Kapag hindi sinuportahan ng mamamayan, ang Pangulong Bongbong sa paglaban, wala rin pong pupuntahan. So darating na naman ang mga halalan at ihahalal nyo uli itong mga taong mga nabanggit, dinamay, sangkot sa katiwalian at pagnanakaw. Yun lang po, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.